po, November 7, 2025. Time check, 4:53 AM. At papunta po ulit tayo ngayon sa Barangay Lumambayan, dito pa rin sa Pinamalayan, para po sumama ulit sa pagpapakawala ng ilang baby pawikans po na umisa nitong nakaraang araw. Mayor. Morning. Hey, Mayor, sabihan ko pa rin mga kurantay na huwag munang bala. Okay, so nandito po ulit tayo ngayon sa dalampasigan ng Lumambayan at hinihintay natin yung sunrise ngayong araw. Base sa schedule, 5:49 AM ang sunrise. Hinihintay po natin yung sunrise kasi yun daw yung best time na pakawalan yung mga pawikan dahil sinusundan nila yung liwanag ng araw. Hinihintay din natin yung ibang mga kasama natin from Coast Guard, pero kaming mga taga-munisipyo, nandito na si Sir Roman from zoning, si Miss Angel from accounting office. Kasama din natin ang mga taga-mayor's office na Kate and si Miss Mien, and of course our municipal mayor, Mayor Rodel Magsino, na maagang gumising para masaksihan yung pagpapakawala ng ating mga pawikan. Arila ako uli? Oh. Laglaga naman. Ayun na! Magandang umaga ulit, bayan ng Pinamalayan. Sa araw nito, muli po ay nagpakawala kami ng 63 piraso ng baby pawikan. At ito po ay kahapon na hatch. Grabe, no? Talagang pinagpala po ang Pinamalayan. Napakaganda ng ating dalampasigan. Tingnan nyo naman, portion lang to ng dalampasigan ng Pinamalayan. At hanggang dun pa sa dulo. Sabi nga dun sa kanta, meron tayong ilog, dagat, bundok. So bilang mga residente nito na pinagpala ni Lord, responsibilidad po natin na panatilihin ang kalinisan, protektahan, at mas lalo pa pong pagandahin itong mga binigay ni Lord sa atin ng mga natural resources. So yun lang. Ay, thank you Lord. Ganda ng umaga. Good morning po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa Recodo Port dito sa Pinamalayan. Pinasyalan natin yung mga nagbabiyahe from Pinamalayan. Ngayon ang nandito yung mga babiyahe papuntang Sibale, Romblon. Mamaya pa daw po yung dating ng bangka papunta naman ng Marinduque. So ganito po yung sitwasyon ngayon dito sa Recodo Port. Actually matagal lang ganito yung sitwasyon dito. Kaya meron po tayong pinopropose na project na hopefully ay ma-approved and maibigay sa atin yung floating modular dock from Tiesa na mas makakatulong po sa pag-transport ng mga pasahero mula dito sa pier papunta doon sa mga sasakyan nilang bangka. So abangan po natin yon and pagdasal natin na sana may lagay dito yung floating modular docks. Nandito po tayo ngayon sa St. Augustine Parish, dito pa rin sa Pinamalayan, at isa po sa mga trabaho namin bilang tourism officers ay ang mag-submit ng inventory of cultural properties before December 15 ng bawat taon. At ngayong araw po, susubukan po nating puntahan yung taas ng ating
bell tower dito sa St. Augustine Parish at susubukan nating maisama sa inventaryo ng ating local cultural property yung mga bells dito sa taas ng ating kampanaryo. So, dahan lang ha. Baka kayo So, ito po yung loob ng ating kampanaryo. Ayan, kasama ko po ang mga taga-tourism, Yuan, si Mike. Ay, nandito na kami sa pinakang kampana. Ito yung 3 kampana dito sa ating kampanaryo. Alam ko may date dito. Ayan, kung makikita nyo, bawat kampana meron siyang mga nakatatak. Hope. Yung isa ay faith. Hindi ko alam yung isa. So, 3 kampana po yung pinapatulog. Ang tanong, movable ito o immovable? Movable o immovable? Kasi yung mismong kampanaryo, immovable. Ibig sabihin hindi siya natatanggal. Pero itong bells, natatanggal to. Mabigat siya pero natatanggal pa rin to. So, ayun, charity pala. Charity, faith, at hope. Ayun. Sa mga nakakaalam, ano to, movable o immovable? Ay 1921. 1921. Akit pa po tayo doon sa... Akit pa tayo dito sa ano? Sa... meron pa ba? Meron pa. Dito. Ayun yung pinakita. Sulitin na natin ito. Ay, katakot na. Parang... kaya ko gari. So tapos na po muna tayo dito sa St. Augustine Parish. Mamayang hapon sa Lumambayan naman tayo para dun sa image ni San Agustin. Baka po meron kayong alam na mga objects na 50 years old and above, or mga bahay o basta kahit anong luma, sabihan nyo lang po ako at i-check natin, baka pwede nating idagdag sa listahan ng ating cultural properties.